Hello mga ligo, mga liga. Nandito na naman ako. Magbabasa ako ngayon. Nasa Ezekiel 10 ako. Inalis ni Yahweh ang paningningan niya sa templo. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Tumingin ako sa ulunan ng cherubim at may nakita akong parang trono na waring-yari sa sapero. Sinabi ni Yahweh sa lalaking nakakit kayong lino, pumunta ka sa gitna ng mga gulong na umiikot sa ibaba ng kerubin. Lumikit ka ng baga at isabog mo sa buong lungsod. Gayon nga ang ginawa ng lalaking nabanggit noon. Ang mga kerubin ay nasa gawing timog ng templo. Pagpasok ng lalaki sa patio sa loob, ito'y napuno ng makapal na ulap. Ang paningningan ni Yahweh ay umalis sa may kerubin at lumipat sa may papasok ng templo. Napuno rin ito ng ulap at ang buong patio ay nagliwanag sa kaningningan ni Yahweh. Ang pagaspas ng pakpak ng mga kerubin ay dinig hanggang sa patio sa labas. Wari ugong ng Diyos. Tinig ng Diyos. Ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang sabihin niya sa lalaking nakadamit lino, nasa'y kumuha ng baga sa gitna ng mga gulong sa ibaba ng mga kerubin. Pumunta ito at tumayo sa tabi ng isang gulong. Ang isa sa mga kerubin ay dumakot ng baga sa kanilang kalagitnaan at ibinigay sa lalaki at ito'y umalis. Ang mga kerubin ay may mga tila kamay nga ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Nang ako'y tumingin, nakita kong may isang gulong sa tabi ng bawat kerubin. Ang mga gulong ay kumikislap tulad ng pasyo. Magkakamukha ang mga ito at parang isa. Sila'y nakakabaling kahit saan. Hindi na kailangang pumit saan man gumawi. Ang nasa unahan, sumunod ang iba nang hindi na pumipihit. Ang kanilang katawan, likod, kamay, bakbak, pati mga gulong ay puno ng mata. Ang mga kerubin ay tigi-tigisa ng gulong at ang tawag kanila ay mga umiikot na gulong. Bawat kerubin ay tiga-apat ng mukha. Kerubin, tao, leon at agila. Ang mga kerubin ay tumayo. Ito rin ang mga nilalang na buhay na nakikita ko sa may ilog kibar. Paglakad ng mga ito, tumalakad din ang mga gulong. Pagtaas ng mga ito, tumataas din ang mga gulong. Pagtigil nila, tumitigil din ang mga gulong. Pagtaas ng isa, sunod ang ikalawa. Pagkat isa ang nagpapagalaw sa mga nilalang na buhay at sa mga gulong. Ang kaningningan ni Yahweh ay umalis sa may papasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo. Sa gawing silangan, nasa unahan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay sharing apat na nilalang na nakikita ko sa may ilog kibar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y taga-apat ng mukha at taga-apat din ang pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila ay tulad din ng nakita ko sila sa may ilog kibar kung saan gumawi yung isa ay doon din yung iba. Ano po? Yan lang po. Nag-react na yung Holy Spirit ko kung kayo. Itong natapos na ako, nag-react siya. Nag-react yung Holy Spirit ko. Salamat po at
binigay sa akin, binigay na ko na rin to dati at bibigay ko ulit sa inyo. Then marami pang hindi nakapakinig nito. Salamat muli. Salamat sa Panginoon at syempre sa aking spirit na nagbigay ng mensahe ito. Salamat po. God bless. Nawisip na sa atin ang Panginoon. At magkaroon tayo ng habag. Mula sa kanyang habag sa ating kapwa, kapayapaan, katarungan at sumasa atin na ang Panginoon. God bless.